Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for September 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services hanggang August 31. So this is the best time na magpabook kayo for a private reading dahil kalahati lang ang inyong babayaran. And also like, share this video. Comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. And paalala lang na ang reading na to ay general reading. So maaari kayong makarelate, maaari hindi. Just take what resonates. Let's see what's coming for Taurus September 2025. Waterfall. It's time to let go. Let go of the old. Release. Yan. Maaring rin. Yung iba, meron na kayong iiwanan na sitwasyon para sa bagong simula. Yan. New opportunities coming in for you. That's also transformation. Also of the B, this is focus. So, mas focus ka ngayon doon sa mga goals mo. Hindi mo hayaan na ikaw ay maabala at madistract ng ibang bagay. Mas may focus ka ngayong September. And also, this is about reaching for your success. Kumbaga naka-lock in ka para sa success. You want to be successful. Sa lahat ng gagawin mo, papasukin mo ngayong September. You also have the Tree of Life. So, itong Tree of Life is about growth. Ayan, may pag-unlad, blessing, support. So, mas excited ka sa mga magaganap sa'yo ngayong September. Maaring may nasimulan ka na or sisimulan pa lang na project, sisimulan na relationship. So, depende na yan kung paano to magre-resonate sa inyo. You may also be starting a new job or project. And definitely makikita nyo agad yung growth nito ngayong September. So, let's see your overall energy. You have the 5 of Cups. So, ayun na nga ang i-let go mo. Malungkot ka man na i-let go to, pero alam mo na ito yung dapat gawin para mas makapag-focus ka sa mga importanteng bagay. Yes, wala kang sasayanging panahon ngayong September. You are focused on more results. Gusto mo may resulta lahat ng ginagawa mo. Yeah, this is your energy, Taurus. Very practical ka, productive, focus sa mga goals mo, and also taking action din. Ayan, self-love. Pag-aalaga, pag-aasikaso rin sa sarili. Kasi syempre pag naasikaso mo yung sarili mo, 'di ba? Mas masarap sa pakiramdam, mas nai-inspire ka, mas lumalakas yung loob mo. Alam mo yun? So, there's a very positive energy for you ngayong September. Also, acceptance. May mga bagay na tatanggapin ka because yun na talaga yung totoo. Yun na talaga yung direksyon na dapat mong tahakin. Acceptance. Napaka-importante kapag ang mga bagay ay hindi mo na kontrolado. Just accept whatever it is. And then your challenge, tinan natin. The Ace of Pentacles and the Wheel of Fortune. So, yung challenge sa'yo is kung paano mo isusustain to. Una, paano mo sisimulan, paano mo gagawin. Yung new beginnings na gusto mong simulan. Like, let's say, a new job. For some of you, this can be a business na sisimulan mo. And the Wheel of Fortune is telling you na, ito na, wag ka na magpatumpik-tumpik pa. Yan. I-pursue mo na, gawin mo na. Kasi meron ditong change of direction. Nagbabago yung direksyon na tinatahak mo. You also have grounding. So, ayan yung pagiging, mas aware sa paligid mo. And also, releasing the nega energies around you. At pagiging practical rin yan. Na grounded ka na, kumbaga, alam mo kung ano yung realistic sa mga plano mo. Alam mo naman yung kung ano yung medyo mahirap pang iabot or abutin ngayon. Oo.
Also have Gemini, so some of you will be connecting with more people, talking to new people, and also magne-network. Mm-mm. Maaring magke-create ka ng community. You will be learning as well. So, pwedeng meron kang pag-aaralan. And then, your opportunity. The Four of Pentacles and the Five of Wands. So, meron kang opportunity ngayon na i-establish yung finances mo, financial stability, financial security, and also opportunity na mas maging anong tawag nito? Competitive. Oo. Kasi 'di ba, kapag tayo mas nagiging competitive, mas napupush natin yung sarili natin to perform more, to exert more effort. Yan, pushing ourselves to the limit. Oo, 'di ba? Square. Nacha-challenge ka eh. Kumbaga nacha-challenge ka sa ano yung pwedeng maging resulta ng trabaho mo kapag in-effortan mo, inasikaso mo talaga. 'Di ba? The Numinous. So, merong mystery. May mga bagay na matutuklasan mo, marirealize mo ngayong September na makakatulong sa pagpapaunlad ng iyong kabuhayan, ng finances mo. You will also be focused on your peace of mind, kapayapaan ng isip, which is very important, no? Dahil yung iba, madali nang ma-stress, madali nang panghinaan ng loob. Pwede rin tong peace offering. Pwedeng magkakaroon ng pag-aayos, no? May opportunity na makipag-ayos, makipagbate sa isang tao na nakasamaan mo ng loob, nakaaway mo. And then let's see your blessing. Four of Wands and the Two of Pentacles. So there is a celebration. Kaliwat kanan ang celebration for you, Taurus. Marami kang mga achievements ngayong September. Dahil nga sa pagiging busy mo, mas marami ka ring nagagawa, mas maraming resulta, mas productive. Ancient wisdom. So, maaring meron kang i-unlock na knowledge from your ancestors. Pwedeng ito yung parang pamana nila sa'yo. Or mga importanteng impormasyon tungkol sa mga ninuno mo, sa family mo, sa roots mo, that will bring you more blessings. Yung iba sa inyo, meron kayong ma-receive na mana, inheritance, no? From your ancestors, lolo, lola, parents, ganyan. That you will be celebrating. Diba? Fourth house. Some of you, the blessing is sa bahay. Pwedeng kayo ay may mamanahing bahay or lupa. Yes. Ang ganda. So, you will be nurturing new things sa buhay mo. Yung mga alagaan kang bago sa buhay mo. Can be bagong bahay, bagong sasakyan, or like a property that you will have or you will get. Flamingo. So, soulmate connection. Some of you, maaring meron kayong makikilala na soulmate connection. Pero parang yung iba sa inyo, medyo mataas yung wall ninyo. Hindi kayo masyadong open for new connection. Ito yung tipong may makikilala ka pero hindi ka sigurado sa person na to. Yung kanyang intentions towards you. But, I think, kikilalanin mo rin naman, which is mas importante talaga. Nakilalanin mo muna yung taong to before ka magtiwala sa kanya. Kasi baka mamaya, hindi pala maganda yung intention. And, hindi lang din to mag-a-apply sa romantic relationship. Pwede rin sa friendship, sa family. Ayan you are going within. Meron kang inaalam, nire-research, tinutuklas. You're looking for truth, exploration. To receive, you must release. 'Di ba?
Sa start lang ng reading, sabi ko, let go na. No? You have to let go of something. So, meron kang ile-let go para meron kang ma-receive na bagong blessing or bagong experience. Can be anything, no, na ile-let go mo na alam mong it's no longer serving you. Accept kumbaga tanggapin yung mga bagay na hindi mo kontrolado. Kasi nga, wala kang control doon. Kung ano yung kaya mong kontrolin, yun lang yung bigyan mo ng attention at focus. Ayan. So, what can you let go? What do you want to receive? So, yung i-let go mo, depende yan sa kung ano yung gusto mong matanggap. 'Di ba? So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.